Madilim na gabi. Naririnig ang huni ng kuliglig at mahihinang kaluskos sa kabubatan. Ang kamera ay dahan-dahang lumalapit sa isang batang lalaki na naglalakad mag-isa sa masukal na daan, may dalang maliit na sako. Sa baryo ng mga aswang may isang batang hindi natatakot sa dilim. Biglang may maririnig na kaluskos sa likuran niya. Napalingon ang bata pero wala siyang makita. Nagpatuloy siya sa paglalakad, mas mabilis na ngayon. Sa murang edad, natuto siyang maghanap buhay maglako ng buntot pagi. Pero hindi niya alam na sa isang gabi, magbabago ang kanyang buhay habang buhay. May maririnig na mahina, mabagal na yabag sa di kalayuan. Muling lumingon ang bata, kita sa mukha niya ang kaba. Humigpit ang hawak niya sa sako. Dahil ang binabantayan niya hindi lang ang daan pauwi. Mula sa dilim, may lumilitaw na anino, mahaba, payat, nakayuko. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Lumalamig ang hangin. Ang anino ay unti-unting nag-iba ng hugis, nagiging mas malaki, mas mahaba ang kuko, mas matalim ang ngiti. Binabantayan din siya ng isang nilalang na nagugutom. Biglang may maririnig na mabilis na pagtakbo sa likuran niya. Nagpalinga-linga ang bata, nagpapanik at biglang isang malakas na sigaw ang maririnig, tapos katahimikan. Ito ang kwento ng batang tindero ng buntot pagi sa baryo ng mga aswang. Sa isang malayong baryo sa Pilipinas, may isang batang nagdangalang Kaloy. Siya ay isang ulila sa ina at ang kanyang ama naman ay isang mangingisda na madalas lumalayo upang manghuli ng isda sa malalalim na bahagi ng dagat. Sa kabila ng kanyang murang edad, kinailangan ni Kaloy na maghanap buhay upang makatulong sa kanyang ama at mga nakababatang kapatid. Ang tanging paraan niya upang kumita ay ang pagtitinda ng buntot pagi. Isang kakaibang paninda na pinaniniwala ang may kakayahang pangontra sa masasamang nilalang, partikular na sa aswang. Ang baryo kung saan nakatira si Kaloy ay isang lumang pamayanan na napapalibutan ng malalawak na palayan, masukal na kabubatan, at madilim na ilog. Ang baryong ito ay hindi kasing unlad ng mga bayan sa lungsod, pero mayaman ito sa kultura at mga paniniwala. Isa sa mga pinaniniwalaan ng mga tao rito ay ang pagkakaroon ng mga aswang, mga nilalang na kumakain ng tao, partikular na ng laman loob at dugo. Sa tuwing lumulubog ang araw, ang buong baryo ay nababalot ng katahimikan. Ang mga tao ay mabilis na nagkukulong sa kanilang mga bahay at mahigpit na binabawi ang kanilang mga alagang hayop upang hindi ito mawala sa gabi. Lagi silang may baon na bawang, asin, at buntot pagi, ang kanilang mga panangga laban sa masamang elemento. Bawal lumabas ng 10 oras ng gabi, paulit-ulit na paalala ng matatanda. Ngunit para kay Kaloy, ang pagtitinda ng buntot pagi ay hindi maaaring ipagpaliban. Sa isang simpleng kubo malapit sa ilog nakatira si Kaloy kasama ang kanyang ama at 2 nakababatang kapatid. Noong una, hindi niya inisip na magtinda ng buntot pagi. Ang kanyang unang plano ay manghuli ng isda at ipagbili ito sa palengke. Ngunit isang gabi, nang siya'y naglalakad pa uwi mula sa tabing ilog, isang matandang lalaki ang humarang sa kanya. "Iho, huwag kang matutulog ng walang proteksyon," wika ng matanda habang iniabot sa kanya ang isang matigas at matulis na buntot pagi. Ito ang pinakamabisang panlaban sa aswang. Bagamat hindi naniniwala noon si Kaloy sa mga aswang, kinuha niya ang buntot pagi. Kinabukasan, sinubukan niyang ipagbili ito sa palengke, at laking gulat niya nang marami ang nagka-interes. Napagtanto niyang maaari siyang kumita sa pagbebenta nito. Mula noon, araw-araw siyang naglalakad ng malayo upang kumuha ng mga buntot pagi mula sa mga mangingisda sa kabilang bayan. Nililinis niya ito, pinatutuyo, at itinatali gamit ang matibay na hibla ng niyog. Ginawa niyang negosyo ang pagbebenta nito, at dahil sa takot ng mga tao sa aswang, mabilis na naubos ang kanyang paninda araw-araw. Bagamat sanay si Kaloy sa pang-araw-araw na gawain, hindi niya maikakaila ang takot sa kanyang puso.
Sa tuwing ginagabi siya sa pagtitinda, ramdam niya ang malamig na hangin na tila may kasamang bulong. Minsan, may naririnig siyang pagkaluskos sa mga dahon, ngunit sa paglingon niya, wala namang tao. Isa pang bagay na gumugulo sa kanyang isipan ay ang biglaang pagkawala ng ilang bata sa kanilang baryo. Baka may aswang na naman, usapan ng mga matatanda sa palengke. Totoo ba yon? Tanong ni Kaloy sa isang matandang babae. Hijo, hindi mo ba alam? Ang mga aswang naghahanap ng dugo. Ang bata ang paborito nilang kainin. Napalunok si Kaloy. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Kahit hindi pa siya nakakita ng aswang, tila nararamdaman niya ang kanilang presensya. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke, may naramdaman siyang kakaiba. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Ang buwan ay natatakpan ng ulap at ang kanyang anino ay halos hindi makita. Sa kanyang paglalakad, biglang sumayaw ang mga dahon sa malakas na ihip ng hangin. Narinig niya ang kaluskos. Sino yan? Tanong niya, ngunit walang sumagot. Binilisan niya ang kanyang hakbang. Ramdam niya ang bumibigat na hangin sa kanyang paligid. Napansin niyang may aninong gumagalaw sa gilid ng kagubatan, ngunit nang subukan niyang tumingin ng mas maigi, bigla itong nawala. Malamig ang pawis na dumaloy sa kanyang likod. Nagsimula nang kumabog ang kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang dala, may buntot pagipa siyang natira. Sana nga totoong proteksyon ito, bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa harap ng kanilang bahay, biglang may humiyaw mula sa malayo. Isang sigaw na parang pinaghalong ungol ng hayop at daing ng isang taong nagdurusa. Lumingon si Kaloy. Sa dulo ng kalsada, may isang anino na nakatayo, nakatitig sa kanya. Ang hugis nito ay hindi pangkaraniwan, payat, matangkad, at tila may mahahabang kuko. Naramdaman niyang namanhid ang kanyang katawan. Aswang, sigaw ng kanyang isip. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at isinara ito ng may lakas. Ang unang pagtatangka ng gabing iyon, hindi makatulog si Kaloy. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang nakitang anino. Hindi niya alam kung imahinasyon lang niya ito o talagang may aswang na nagmamasid sa kanya. Sa kabila ng kanyang kaba, hindi niya kayang itigil ang pagtitinda. Kailangan niyang kumita. Kinaumagahan, bumalik siya sa palengke upang muling maglako ng buntot pagi. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang maraming tao ang nagkukumpulan sa gitna ng baryo. Lumapit siya upang makinig. May nawawalang bata, sigaw ng isang babae. Si Cardo. Hindi siya nakauwi kagabi. Nanlamig si Kaloy. Kilala niya si Cardo, isa sa kanyang mga suki. Isang batang mahilig bumili ng buntot pagi bilang proteksyon. Sabi ko na nga ba, may aswang sa baryo natin, sigaw ng isang matandang lalaki. Kailangang gumawa tayo ng paraan bago may mawala na naman. Doon nagsimulang tumibay ang paniniwala ni Kaloy, hindi na ito basta kwento lang. Totoong may aswang sa baryo nila. Sa kabila ng takot at panganib na bumabalot sa kanilang baryo, hindi huminto si Kaloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ang pagtitinda ng buntot pagi. Sa murang edad na 12 taong gulang, natutunan na niyang magsumikap para sa kanyang pamilya. Hindi siya tulad ng ibang bata sa baryo na nakakapaglaro sa lansangan, ang kanyang buhay ay umiikot sa pagtulong sa ama at pagbabantay sa kanyang mga nakababatang kapatid. Araw-araw, kailangan niyang bumangon ng maaga upang maghanda ng kanyang paninda. Kahit mahirap, kinailangan niyang gawin ito sapagkat ito lamang ang paraan upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Iyan ni umagad na Kaloy bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Kaloy. Ang kanilang munting kubo ay gawa sa kahoy at pawid, at madalas ay maririnig niya ang huni ng mga kuliglig at tilaok ng manok mula sa malayo. Sa loob ng bahay, nakikita niyang mahimbing pa ang tulog ng kanyang dalawang nakababatang kapatid na sina Pilo at Andoy.
Ang kanilang ama naman ay matagal nang nakaalis patungo sa dagat upang manghuli ng isda. Alam niyang sa kanilang pamilya, siya ang may responsibilidad na maghanap ng ibang pagkakakitaan. Matapos uminom ng kaunting kape at kumain ng sinangag na may tuyo, dumiretso siya sa isang sulok ng bahay kung saan nakalagay ang kanyang paninda, mga buntot pagi na pinatuyo at maingat na nakatali ng lubid. Isa-isa niya itong iniinspeksyon upang matiyak na maayos ang kalidad bago siya lumabas upang magtinda. Kinuha niya ang kanyang lumang bayong at inilagay roon ang mga buntot pagi. Bitbit ito, lumabas siya ng bahay at nagsimulang maglakad patungo sa palengke. Iyan ay paglalakbay patungo ay palengke. Ang daan patungo sa palengke ay hindi madali. Mula sa kanilang bahay, kailangang dumaan ni Kaloy sa makikitid na pilapil ng palayan, sa katatawid sa isang lumang tulay na yari sa kahoy bago makarating sa isang madamong daan na may makakapal na puno. Sa bahaging ito ng kanyang paglalakbay, madalas siyang nakakaramdam ng kaba. Sa baryong iyon, maraming lumang kwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa kakahuyan. Isa na rito ang isang puting babae na sinasabing lumilitaw sa tabi ng daan tuwing madaling araw. May mga nagsabi ring may isang itim na aso na may pulang mata na nagpapakita sa mga naglalakbay ng mag-isa. Ngunit sa kabila ng mga kwentong ito, hindi tumitigil si Kaloy sa kanyang paglalakad. Hindi ako dapat matakot, bulong niya sa sarili. Para ito sa pamilya ko. Habang naglalakad, may mga pagkakataong nakakarinig siya ng kaluskos mula sa kakahuyan. Minsan, pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa kanya. Ngunit hindi siya tumitigil o lumilingon, bagkus ay binibilisan niya ang kanyang hakbang hanggang sa tuluyan niyang marating ang palengke. Palengke, Denny pagsubok pagtitinda. Pagdating ni Kaloy sa palengke, agad niyang inilatag ang kanyang paninda sa isang sulok kung saan maraming dumadaan. Buntot pagi. Proteksyon laban sa aswang. Mabisa at matibay, sigaw niya upang makatawag ng pansin ng mga mamimili. Marami ang lumalapit at nagtatanong tungkol sa kanyang paninda. Totoo bang epektibo ito? Tanong ng isang matandang babae. Opo, Lola. Sabi ng matatanda, kapag may buntot pagi ka sa bahay, hindi lalapit ang aswang, sagot ni Kaloy ng may kumpiyansa. Dahil sa paniniwala ng mga tao, mabilis maubos ang kanyang paninda. Ang iba naman ay humihingi ng diskwento, ngunit matyaga siyang nakikipagtawaran upang kumita ng sapat. Gayunpaman, hindi laging madali ang kanyang pagtitinda. Minsan, may mga lasing na lalapit sa kanya at aasar-asarin siya. Bata, hindi totoo iyang buntot pagi mo. Ano to, laruan? Sigaw ng isang lalaking lasing. Hindi po, kuya. Totoong panlaban to sa aswang, mahinahong sagot ni Kaloy. Haha! Aswang! Hindi naman totoo yon. Takot ka lang, paungot siya ng lalaki. Ngunit hindi na lamang ito pinansin ni Kaloy. Sanay na siya sa ganitong klaseng tao sa palengke. Alam niyang mas mahalaga ang kanyang kita kaysa makipagtalo sa mga hindi naniniwala. Iyan ni Elid kwento ng takot si palengke. Habang nasa palengke, madalas niyang marinig ang iba't ibang kwento ng mga taga-baryo tungkol sa aswang. May isa na namang nawala kagabi, bulong ng isang tindera ng gulay sa katabing pwesto ni Kaloy. Sino na naman? Tanong ng isang mamimili. Si Cardo. Wala siyang buntot pagi kaya sigurado akong kinain na siya ng aswang. Napalunok si Kaloy. Si Cardo ang isa sa mga batang madalas niyang makita sa palengke. Ngayon, nawala na ito ng walang bakas. Isa pang matandang lalaki ang lumapit sa kanya at bumili ng buntot pagi. Habang kinukuha niya ang bayad, sinabi nito, "Iho, mag-iingat ka sa pagtitinda mo ha. Huwag kang gagabihin sa daan. Lalo na ngayon, madalas ang aswang." Tumango na lamang si Kaloy. Alam niyang delikado ang kanyang ginagawa, pero wala siyang ibang paraan upang kumita. Kapag natapos na ang kanyang pagtitinda,
agad siyang umuwi bago lumubog ang araw. Alam niyang hindi ligtas ang baryo kapag gumabi na. Sa kanyang pagbabalik, bitbit niya ang kanyang kinita at may dalang pagkain para sa kanyang mga kapatid. Dumaan siya muli sa masukal na daan, at tulad kaninang umaga, ramdam niya na naman ang kakaibang presensya sa paligid. Sa pagkakataong ito, mas lumakas ang kanyang kutob na may sumusunod sa kanya. Sa kanyang paglakad, sinikap niyang huwag lumingon. Pero sa isang iglap, nakarinig siya ng isang malakas na tunog mula sa likuran. Crack! Mabilis siyang napalingon, pero wala siyang nakita. Mas binilisan niya ang paglalakad. Nang makarating siya sa harap ng kanilang bahay, mabilis niyang binuksan ang pinto at pumasok. Huminga siya ng malalim. Baka pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Pero sa labas ng bahay, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang itim na anino ang gumalaw sa may kakahuyan. At doon nagsimula ang kanyang mas malaking pagsubok. 3. Lead kwento ng aswang ese baryo sa baryo ni Nakaloy. Ang takot sa aswang ay hindi lamang isang alamat, ito ay isang katotohanang pinaniniwalaan ng bawat isa. Mula sa mga matatanda hanggang sa mga bata, lahat ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa mga nilalang na kumakain ng tao. Sa araw, ang baryo ay mukhang isang ordinaryong pamayanan, tahimik, puno ng palayan, at may mga simpleng bahay na gawa sa nipa at kawayan. Pero pagsapit ng dilim, ang lahat ng tao ay nagmamadaling magsara ng bintana, nagkakandado ng pinto, at inilalabas ang kanilang mga panangga laban sa aswang, asin, bawang, at syempre, buntot pagi. Sa mga huling linggo, mas naging laganap ang mga kwento ng pagkawala ng tao, at nagsimula ng magduda si Kaloy kung ligtas pa nga ba ang kanyang trabaho bilang tagapagtinda ng buntot pagi. Iyan simula ng takot isang hapon, habang nagtitinda si Kaloy sa palengke, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Hijo, kumusta ang negosyo mo? Tanong ng matanda. Mabuti naman po, Lola. Marami po ang bumibili kasi natatakot silang makuha ng aswang. Dapat lang. Alam mo ba kung ano ang nangyari kagabi? Umiling si Kaloy. Napansin niyang bumaba ang boses ng matanda na parang may ibubulong na sikreto. May isa na namang nawala. Isang batang lalaki sa kabilang baryo. Napatigil si Kaloy. Sabi ng nanay niya, bago ito mawala, may narinig silang kaluskos sa bubong nila. Paglingon nila, bigla na lang siyang nawala sa kanyang higaan. Napakagatlabi si Kaloy. Alam niyang maraming kwento tungkol sa aswang, pero sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam niya. Parang may nagmamasid sa buong baryo. Yenji lead kakaibang pangyayari sa sumunod na mga araw, napansin ni Kaloy ang ilang kakaibang bagay sa baryo. Mga kakaibang anino sa gabi minsan, habang naglalakad siya pauwi, may nakita siyang itim na anino na dumaan sa gilid ng kanyang mata. Nang siya lumingon, wala naman siyang nakita. May ilang tao rin sa baryo ang nagkwento na may mga matang pula silang nakikita sa dilim, parang may isang nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa kabubatan. Ang aswang sa bubong isang gabi, isang pamilya ang nagising dahil sa malalakas na kaluskos sa kanilang bubong. Nang sumilip ang ama sa labas, may nakita siyang isang malaking nilalang na may mahahabang kuko at mapulang mata. Bigla itong tumalon at nawala sa kawalan, pero naiwan sa bubong ang mahahabang gasgas na parang marka ng kuko. Ang kakaibang hayop sa gubat may isang mangingisda ang nagpunta sa kabubatan upang mangaso ng baboy ramo, ngunit sa halip na baboy, isang kakaibang hayop ang kanyang nakita. Matangkad ito, may manipis na katawan, mahahabang braso, at mata na kumikislap sa dilim. Hindi ito gumagalaw, pero ramdam ng mangingisda na ito ay nagmamasid sa kanya. Mabilis siyang umalis at hindi na bumalik sa kabubatan simula noon. Yan hilihim ng matandang ermitanyo sa baryong iyon, may isang ermitanong matanda na naninirahan sa malalim na bahagi ng kabubatan. Hindi siya lumalabas sa araw, at sinasabing marami siyang alam tungkol sa aswang.
Isang araw, naisipan ni Kaloy na puntahan ang matanda upang magtanong. Baka alam niya kung paano lumaban sa aswang, naisip niya. Habang naglalakad siya papunta sa bahay ng matanda, ramdam niyang may kakaibang lamig sa paligid. Mas madilim ang daan sa loob ng kabubatan, at parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa pagitan ng mga puno. Nang makarating siya sa maliit na kubo ng matanda, tinawag niya ito. Lolo! Nariyan po ba kayo? Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang kuba na may mahaba at gusot na buhok. Ano nang ginagawa mo rito, bata? Tanong ng matanda na tila nairita. Gusto ko lang pong malaman kung totoo nga ang aswang at kung paano sila lalabanan. Napabuntong hininga ang matanda at tumingin sa paligid bago nagsalita. Ang aswang ay hindi lang basta kwento. Totoo sila. At narito sila sa baryo natin. Nanginig ang katawan ni Kaloy. Paano po sila matatalo? Tanong niya. Ang buntot pagi ay isang malakas na proteksyon, sagot ng matanda. Pero hindi ito sapat. Ang pinakamalakas na paraan para labanan sila ay ang apoy, asin, at ang pagkatay sa kanilang pinuno. Pinuno. Sa bawat pangkat ng aswang, may isa silang pinuno. Kung mapapatay mo siya, hihina ang iba at hindi na makakapanakit ng tao. Nag-isip si Kaloy. Sino kaya ang pinuno ng mga aswang dito sa baryo namin? Yan huling babala bago umalis si Kaloy, may ibinilin ang matandang ermitanyo sa kanya. Iho, mag-iingat ka. May kakaiba sa'yo. Ano po yun? Tanong ni Kaloy nagtataka. Nararamdaman kong sinusundan ka nila. Napalunok siya. Kung kaya mong umiwas sa dilim, gawin mo. Pero kung dumating ang oras na kailangan mong lumaban, gamitin mo ang buntot pagi. At tandaan mo, hindi lahat ng tao sa baryo ay tao talaga. Nang marinig iyon ni Kaloy, mas lalo siyang kinabahan. May aswang sa baryo at hindi ko alam kung sino sila. Iyan Hirnes malaking peligro kinagabihan, habang natutulog si Kaloy, nagising siya sa isang kakaibang tunog mula sa labas ng kanilang bahay. Kraak! Kraak ni! May kaluskos sa bubong. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita siyang anino ng isang nilalang na nakadikit sa bubong ng kanilang bahay. Mapula ang mata. Mahaba ang kuko. At nakangiti ito sa kanya. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon. Ang mga dahon ng puno sa paligid ng bahay ni Kaloy ay marahang gumagalaw, ngunit sa bawat ihip ng hangin, may kasamang kakaibang tunog, parang isang pabulong na huni mula sa kabubatan. Kraak! Kraak ni! Tumayo ang balahibo ni Kaloy. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Nang sinilip niya ito, agad niyang nakita ang itim na anino sa bubong, isang malaki at matangkad na nilalang na may mahahabang kuko. Nakadapa ito at parang gumagapang na ahas habang nakatitig sa kanya gamit ang mapupulang mata. Sa isang iglap, umiti ito, isang ngiting hindi pangkaraniwan, parang hinugot mula sa bangungot. Takot pagtatago bumilis ang tibok ng puso ni Kaloy. Aswang, sigaw ng kanyang isip. Mabilis siyang umatras palayo sa bintana at siniguradong nakalock ang kanilang pintuan. Pilo! Andoy, mahinang sigaw niya sa kanyang mga nakababatang kapatid. Ginising niya sila, ngunit ayaw niyang ipakita ang takot sa kanyang mukha. Bakit, kuya? Tanong ni Andoy habang pinupunasan ang kanyang mata. Tahimik lang kayo. Huwag kayong gagalaw. Mula sa labas, narinig niya ang paggalaw ng mga yapak sa bubong, tila naglalakad ang aswang paikot sa kanilang bahay. Sniff! Sniffer. Parang inaamoy sila mula sa itaas. Takot na takot si Kaloy, pero naalala niya ang bilin ng matandang ermitanyo, ang buntot pagi ay isang malakas na proteksyon.
Mabilis niyang kinuha ang isang buntot pagi mula sa kanyang paninda at mahigpit na hinawakan ito. Kung sakaling pumasok siya, lalaban ako. Iyan malaking ili ay bubong biglang huminto ang tunog mula sa bubong. Tahimik. Walang gumagalaw. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, isang malakas na thud ang umalingaw-ngaw. May isang mabigat na bagay na bumagsak sa kanilang bubungan. Mula sa maliit na siwang ng bubong, nakita ni Kaloy ang isang itim na paa na may mahahabang kuko, para itong paa ng isang hayop, pero may hugis ng paa ng tao. Hawak niya ang buntot pagi. Huwag kang pumasok. Huwag kang pumasok ni. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Yeni pagsubok pumasok ng aswang biglang may maliit na tunog mula sa kanilang pintuan. Click! Click ni. Tila may kumakalabit sa kandado. Sinusubukan nitong pumasok. Muling yugyog ni Kaloy ang kanyang kapatid. Pilo, Andoy, hawakan niyo ang asin, utos niya habang kinukuha ang isang maliit na garapon ng asin mula sa kanilang kusina. Mula sa labas, may narinig silang mababa at malalim na boses. Bata-bata, pabuksan mo ang pinto. Nanginginig si Kaloy. Alam kong gising ka pa eh. Mas lalo siyang kinabahan. Ang boses ay walang emosyon, malamig, at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi siya sumagot. Alam niyang hindi ito tao. Biglang bang! Isang malakas na hampas ang dumagan sa pintuan nila. Sumigaw si Andoy. Kuya! Papasok na siya! Iyan hilakas ng buntot pagi sa oras na iyon, naalala ni Kaloy ang sinabi ng ermitanyo. Itapat mo ang buntot pagi sa aswang, at ito'y mag-aalab. Hinawakan niya ang buntot pagi at lumapit sa pinto. Nang sumunod na hampas ng aswang, itinapat niya ang buntot pagi sa kahoy ng pinto. Sisisisissit! Isang maliit na kislap ng liwanag ang lumabas mula sa buntot pagi. Kasabay nito, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa labas. Arg! Parang nasaktan ang aswang. Narinig nila ang malalakas na yapak sa bubong, lumundag ang nilalang papalayo. Biglang nanahimik ang paligid. Wala na ang aswang. Yan lilihim ng baryo kinabukasan, sinabi ni Kaloy sa kanyang ama ang nangyari. Nagdesisyon silang pumunta sa matandang ermitanyo upang humingi ng payo. Pagdating nila sa kubo ng matanda, malakas ang tibok ng puso ni Kaloy. Kailangan kong malaman kung sino ang aswang na yon. Nang makita sila ng matanda, hindi na ito nagulat. Sabi ko na nga ba dinalaw ka na nila? Sino po sila? Tanong ni Kaloy. Ang aswang sa baryong ito ay hindi na bago. Matagal na silang narito. At ang pinuno nila ay malapit lang sa inyo. Napalunok si Kaloy. Ano pong ibig niyong sabihin? Napatingin ang matanda sa kanya. Ang isa sa mga kapitbahay mo ay hindi tao. Yenif pagdududa si kapitbahay pagbalik ni Kaloy sa baryo, hindi siya mapakali. Sinimulan niyang obserbahan ang mga tao sa paligid. Sino ang hindi lumalabas kapag araw? Sino ang laging tahimik tuwing gabi? Sino ang may kakaibang kilos? Sa mga napansin niya, isang tao ang laging kahina-hinala, si Mang Isko, ang tahimik nilang kapitbahay na laging nakasuot ng sombrero. Hindi ito nakikitang lumalabas sa umaga. At tuwing gabi, laging may naririnig silang kaluskos mula sa kanyang bahay. Siya kaya ang aswang? Tanong ni Kaloy sa sarili. Yan plano rinay Kaloy na pagdesisyonan niyang subukin si Mang Isko. Isang gabi, kumuha siya ng buntot pagi at asin at nilagay ito sa harapan ng bahay ni Mang Isko. Sinadya niyang maghintay sa dilim, nagtago siya sa likod ng isang puno habang pinagmamasdan ang bahay ng lalaki. Ilang minuto ang lumipas, biglang bumukas ang pinto ni Mang Isko. Lumabas ito pero hindi lumapit sa asin at buntot pagi. Sa halip, umikot ito sa likuran, parang iniiwasan ang proteksyon.
Dahil dito, nakumpirma ni Kaloy ang kanyang hinala, si Mang Isko ay isang aswang. Sa gabing iyon, habang nagtatago si Kaloy sa likod ng puno, hindi niya maiwasang manginig sa kaba. Kumpirmado na si Mang Isko ay isang aswang. Nakita niya kung paano iniiwasan ng matanda ang buntot pagi at asin na inilagay niya sa harap ng bahay nito. Ibig sabihin, takot siya rito. Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya sa sarili. Hindi siya pwedeng basta-basta sumugod. Kailangan niyang malaman ang totoo tungkol kay Mang Isko, gaano siya kalakas. May kasama ba siyang iba? Mabilis niyang tinandaan ang lahat ng nakita bago dahan-dahang umatras. Hindi siya pwedeng mahuli. Pero bago pa siya makalayo. Saan ka pupunta, bata? Iyan nakakatakot din titig na patigil si Kaloy. Nasa likod niya si Mang Isko. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Mang Isko sa ilalim ng anino ng isang punong mangga, nakatitig sa kanya. Ang kanyang mukha ay nakatago pa rin sa ilalim ng kanyang sombrero, pero ang kanyang mga mata kumikislap sa dilim. Bakit ka nagmamanman sa akin? Tanong nito, malamig ang boses. Napalunok si Kaloy. Kailangan niyang magpanggap na walang alam. Hindi po. Napadaan lang ako, sagot niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Pero hindi siya pinakawalan ng titig ni Mang Isko. Parang binabasa nito ang kanyang isipan. Lesanan. Ang tapang mo, bata. Nanginginig ang kanyang tuhod, pero pinilit niyang ngumiti. Sige po, aalis na po ako, mabilis siyang tumalikod at naglakad papalayo. Pero habang papalayo siya, ramdam niya ang mabigat na titig ng matanda sa kanyang likuran. At bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Mang Isko, may narinig siyang ibinulong nito, mag-ingat ka, Kaloy. Dahil hindi lahat ng lumalaban sa aswang ay nabubuhay para magkwento. Iyan di hinalad na Kaloy kinabukasan, hindi mapakali si Kaloy. Alam na kaya ni Mang Isko na natuklasan ko ang sikreto niya. Habang naglalakad siya sa palengke, napansin niyang maraming tao ang bumibili ng buntot pagi at bawang. Halatang mas natatakot na ang mga taga-baryo. May isang magsasaka ang nawala kagabi, bulong ng isang alay sa kanyang katabi. Pinaniniwala ang aswang ang kumuha sa kanya, sagot ng isa. Napahigpit ang hawak ni Kaloy sa dala niyang buntot pagi. Kailangang matigil ito. Kailangan niyang gumawa ng plano. Nagpasya siyang bumalik sa ermitanyo upang humingi ng payo. Iyan babala ng ermitanyo, kaya kanya hindi pinatay kagabi dahil sinusubukan ka pa niyang takutin. Iyon ang unang sinabi ng matanda nang malaman ang kwento ni Kaloy tungkol kay Mang Isko. Pero kapag nalaman niyang hindi ka basta-basta titigil, papatayin ka na niya. Napalunok si Kaloy. Paano ko siya matatalo, lolo? Tumingin ang matanda sa kanya. Ang mga aswang ay mahina sa apoy, asin at buntot pagi. Pero ang isang pinuno ng aswang mas mahirap patayin. Pinuno, tanong ni Kaloy. Tumango ang matanda. Si Mang Isko ang pinuno ng mga aswang dito sa baryo. Kung gusto mong matigil ang pamiminsala nila, siya ang dapat mong patayin. Nabigla si Kaloy. Papatayin? Seryosong sagot ng matanda. Dahil kung hindi mo siya mauunahan, ikaw ang mamamatay. Yanis paghahanda laban pagbalik sa bahay, agad na sinabi ni Kaloy sa kanyang ama ang lahat. Sa una, hindi naniwala ang kanyang ama, pero nang makita niyang seryoso si Kaloy, hindi na siya nagduda. Anong plano mo, anak? Kailangan nating gamitin ang buntot pagi, asin, at apoy para mahuli siya, sagot ni Kaloy. Pero hindi tayo pwedeng sumugod agad. Kailangan nating malaman kung may kasama siyang iba. Nagpanggap silang hindi alam ang lihim ni Mang Isko. Nagpatuloy sa normal na pamumuhay si Kaloy, pero palihim niyang pinag-aralan ang kilos ng matanda. Tuwing gabi, laging may kaluskos mula sa kanyang bahay. May mga pagkakataong nakikita siyang palabas ng baryo,
pero hindi na siya bumabalik hanggang madaling araw. Isang gabi, sinundan siya ni Kaloy sa kakahuyan at nakita niya ang hindi niya inaasahan. Iyan ay pagpupulong ng aswang mula sa likod ng isang malaking puno, sinilip ni Kaloy ang isang lihim na pagtitipon. Sa gitna ng kakahuyan, may 5 anino siyang nakita, lahat sila ay may mahahabang kuko at mapupulang mata. At sa gitna nila nakatayo si Mang Isko. Malapit na ang ating panahon, sabi ng matanda sa malamig na tinig. Kailangan nating makahanap ng mas maraming biktima. At may isang bata sa baryo na nakakakita sa akin. Napahigpit ang hawak ni Kaloy sa puno. Alam niya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan, dugtong ni Mang Isko. Kailangan siyang mawala bago pa niya masira ang ating plano. Napasinghap si Kaloy. Siya ang susunod nilang target. Kailangan niyang makaalis bago pa siya madiskubre. Pero bago pa siya makatakbo. Crack! Napapakan siya ng isang tuyong sanga. Tumigil ang usapan ng mga aswang. Sabay-sabay silang lumingon sa direksyon ni Kaloy. Yan ay pagsubok makatakas, may tao, sigaw ng isa sa mga aswang. Hulihin siya, sigaw ni Mang Isko. Mabilis na tumakbo si Kaloy. Mabilis rin ang mga aswang, pero hindi siya pwedeng mahuli. Sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso, hindi niya na namalayang nasa dulo na siya ng bangin. Wala ka ng tatakbuhan, bata, sabi ni Mang Isko, papalapit sa kanya. Naninginig si Kaloy. Anong gagawin niya? Sa kanyang likuran, bangin. Sa kanyang harapan, mga gutom na aswang. Ito na ba ang kanyang katapusan? Nakakuyom ang kamao ni Kaloy habang ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Sa harapan niya, 5 gutom na aswang. Sa likuran, isang matarik na bangin. Wala ka ng tatakbuhan, bata. Narinig niya ang malamig na tinig ni Mang Isko. Unti-unti itong lumalapit, kasama ang kanyang mga kasamahan na unti-unting nagbabago ang anyo, mahahabang kuko, matatalas na ngipin, at pulang-pulang mga mata. Paano ako makakatakas? Tanong ni Kaloy sa sarili. Alam niyang wala siyang laban kung walang armas. Pero naalala niya ang itinuro ng ermitanyo. Yen hilihim ng buntot pagi habang mahigpit na hawak ang buntot pagi sa kanyang kamay. Naalala niya ang sinabi ng ermitanyo. Kung nasa panganib ka, hawakan mo ito ng mahigpit, at ipanalangin mo na iligtas ka nito. May kapangyarihan ang buntot pag-ilaban sa kasamaan. Sa kanyang desperasyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at binulong ang isang panalangin. Huwag niyo akong pababayaan. Biglang kumislap ang buntot pagi sa kanyang kamay. Iyan ay kagilagilalas iliwanag na gulat si Kaloy nang biglang magliyab ang buntot pagi. Isang bugso ng liwanag ang lumabas mula rito, at agad na umatras ang mga aswang, tinatakpan ang kanilang mga mata. Arg! Sigaw ng isa habang hawak ang mukha nito. Masakit! Napansin ni Kaloy na parang nasusunog ang balat ng mga aswang sa liwanag na lumalabas mula sa buntot pagi. Ngayon na ang pagkakataon ko. Mabilis siyang humagis patabi at tumakbo papalayo mula sa bangin. Habulan si kadiliman nang humupa ang liwanag, muling bumalik sa galit ang mga aswang. Huwag niyong palayain iyan, bata, sigaw ni Mang Isko. Sa isang iglap, sumugod ang isa sa mga aswang at hinawakan ang braso ni Kaloy. Sigaw niya habang sinusubukang pumiglas. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang buntot pagi, at itinusok niya ito sa kamay ng aswang. Isang matinding usok ang lumabas sa balat ng nilalang, at napasigaw ito sa sakit. Arg! Napabitaw ito kay Kaloy, at nagkaroon siya ng pagkakataong tumakbo papunta sa kakahuyan. Habang humahangos siya sa takot, naririnig niya ang mabilis na yapak ng mga aswang sa likod niya. Hindi ay makakatakas, bata. Yan ay sakripisyo ng ermitanyo sa di kalayuan. Nakita ni Kaloy ang isang ilaw mula sa isang lampara. Ang ermitanyo.
Mabilis siyang tumakbo patungo sa kubo ng matanda. Pagdating niya roon, nakita niya ang ermitanyo na may hawak na isang malaking garapon ng asin. "Lolo! Andyan sila," sigaw ni Kaloy. Ngunit imbes na magpanik, tumayo ang ermitanyo ng matatag, hawak ang kanyang tungkod at ang asin. "Wala kang takas ngayon, bata," sigaw ni Mang Isko habang papalapit kasama ang kanyang mga kasamahan. Ngunit bago pa sila makalapit. Ngayon sigaw ng ermitanyo at mabilis niyang isinaboy ang asin sa hangin. "Iyan ay kapangyarihan ng asin, ade." Sa pagdapo ng asin sa balat ng mga aswang, napasigaw sila sa matinding sakit. "Arg!" Isa-isang nag-atrasan ang mga aswang, habang bumubula ang kanilang balat na parang sinusunog. Si Mang Isko, kahit nasasaktan, nanatiling nakatayo. "Hindi itapos sigaw niya. Ngunit hindi nagpatinag ang ermitanyo. Mabilis niyang kinuha ang isang torch at sinindihan ito. "Kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na ngayon." Dahil sa apoy at asin, wala nang nagawa ang mga aswang kundi tumakas pabalik sa kakahuyan. Bago tuluyang mawala si Mang Isko, lumingon ito kay Kaloy. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit. "Babalik ako at sa susunod, hindi ka na makakaligtas." At sa isang iglap, tumalon ito sa kadiliman at naglaho. Iyan bagong babala pagkatapos ng laban, huminga ng malalim si Kaloy. Buhay pa rin siya. Tumingin siya sa ermitanyo. "Lolo, tapos na ba?" Umiling ang matanda. "Hindi pa, Kaloy. Buhay pa si Mang Isko. At hindi siya titigil hanggat hindi kanya napapatay." Napalunok si Kaloy. "Ano ang dapat kong gawin?" Tumingin ang ermitanyo sa kanya. "Kailangan mong ihanda ang sarili mo sa mas malaking laban. Dahil babalik siya at sa susunod, hindi lang siya ang haharapin mo." Pagkalipas ng ilang linggo, hindi na muling nakita si Mang Isko sa baryo. Tahimik ang paligid, ngunit alam ni Kaloy at ng ermitanyo na hindi pa tapos ang laban. "Hindi tayo dapat maging kampante," sabi ng ermitanyo isang gabi habang naghahanda ng panibagong batch ng asin at langis na pangontra sa mga aswang. Si Kaloy naman ay araw-araw na nagsasanay sa paggamit ng buntot pagi at sa paggawa ng bitad. Alam niyang babalik si Mang Isko at sa susunod, mas malakas na ito. Iyan hilihim ng baryo habang naghahanda, may isang matandang babae ang lumapit kay Kaloy sa palengke. "Inat ka, Hijo Bulong nito. "Bakit po?" tanong ni Kaloy. "May hindi ka pa alam tungkol kay Mang Isko." Nagmadaling tumalikod ang matanda at iniwan siya. Pero hindi iyon basta-bastang babala. Ano ang ibig sabihin nito? May mas malalim pang sikreto si Mang Isko. Mabilis siyang bumalik sa ermitanyo upang sabihin ito. Nag-isip ang matanda bago nagsalita. "May isang bagay na hindi mo pa alam, Kaloy, si Mang Isko ay hindi isang ordinaryong aswang. Isa siyang tagapagmana ng itim na sumpa." "Iyan ay tagapagmana ng itim na sumpa, tagapagmana?" nagtatakang tanong ni Kaloy. Sagot ng ermitanyo. Noong unang panahon, may isang mahiwagang aswang na tinawag na ang Hari ng Kadiliman. Siya ang pinakamalakas sa lahat ng aswang, at may kapangyarihang kontrolin ang mga nilalang ng gabi. At si Mang Isko. Siya ang napiling tagapagmana ng sumpang iyon. Napalunok si Kaloy. Ibig sabihin, mas malakas pa si Mang Isko kaysa sa inaakala nila. Kaya pala hindi siya nasaktan ng asin na pagtanto niya. At kaya siya bumalik sa kakahuyan hindi para magtago, kundi para lumakas pa. Ang tunay na labanan ay paparating na. Iyan ni Elie, alagad ng kadiliman isang gabi, habang tahimik ang baryo, biglang may narinig na mga alulong ng aso pero hindi ito pangkaraniwang alulong. Parang nagmumula ito sa malalalim na lalamunan, halong sigaw at iyak. Dumating na sila, bulong ng ermitanyo.
Mabilis na lumabas si Kaloy at nakita ang hindi niya inaasahan, hindi lang si Mang Isko ang bumalik. Kasama niya ang isang buong hukbo ng mga aswang. May mga malalaking nilalang na may pulang mata, may lumilipad na hugis babaeng aswang, at may matatalas ang pangil na halimaw. Sa harapan nila nakatayo si Mang Isko. Mas matangkad, mas maputi ang kanyang balat, at mas matalim ang kanyang mga mata. Ngayon, walang makakapigil sa akin, anya sa malalim na tinig. Wasakin ang baryo. Inidigmaan si baryo nagsimulang umatake ang mga aswang. Nagsisigawan ang mga tao habang ang iba ay nagtatakbuhan papasok sa kanilang bahay. Ang mga matatandang may alam sa pangontra ay agad na nagsindi ng apoy at nagsaboy ng asin sa kanilang pintuan. Ngunit ang ibang mga aswang ay hindi tinatablan ng pangkaraniwang panlaban. Kaloy! Kailangan nating labanan sila, sigaw ng kanyang ama habang may hawak na itak. Handa na ako, sagot ni Kaloy, bitbit ang buntot pagi. Yenis pagtatapos ng aswang habang naglalabanan ang mga taga-baryo at ang hukbo ng mga aswang, muling hinarap ni Kaloy si Mang Isko. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, sigaw niya. At ano ngayon? Sagot ng matanda, ngumisi, at sa isang iglap, biglang naglaho sa harapan ni Kaloy. Asan siya? Bago pa siya makapaghanda, lumitaw si Mang Isko sa likuran niya at sinakal siya. Tapos ka na, bata. Ngunit hindi natakot si Kaloy. Sa kanyang kaliwang kamay, may hawak siyang bote ng langis na hinaluan ng dugo ng buntot pagi. Binuksan niya ito at ibinuhos sa balat ni Mang Isko. Arg! Napaatras ang matanda, nanginginig sa sakit habang ang kanyang balat ay unti-unting natutunaw. Hindi ito maaaring mangyari. Ginamit ni Kaloy ang pagkakataon upang itusok ang buntot pagi sa kanyang dibdib. Iiba ni iyong wakas. Aarg! Yeni kapayapaan ng baryo sa pagsaksak ng buntot pagi, isang malakas na pagsabog ng liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Mang Isko. Nang mawala ang liwanag wala na siya. Nang makita ito ng ibang aswang, isa-isa silang nagsitakbo palayo. Natalo rin na sila, sigaw ng mga taga-baryo. Matapos ang matinding laban, bumalik ang katahimikan sa baryo. Si Kaloy ang batang tagatinda ng buntot pagi ang naging bayani ng kanilang lugar. At mula noon, hindi na muling bumalik ang mga aswang sa baryo ng aswang.